Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo. At sa gayon, kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabinyagan kay Kristo ay pinananahan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Ang nagpalaya sa atin sa pagkaalipin ito ay walang iba kundi si Jesus. Kaya tanggapin na natin siya. Manalig tayo sa Kanya. Ang pagtanggap natin kay Jesus ay ang ating binyag. Nabinyagan tayo dahil sa tayo ay may pananampalataya. Kaya tayo ay mga anak niya. Kung anak tayo ng Diyos, pantay-pantay na tayo sa harap niya. Wala nang nagtatangi sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ng lalaki at babae, ng alipin at malaya, ng mayaman at pulubi, ng Hudyo at Hintil. Iisa na lang kay Kristo kasi lahat tayo ay nananalig sa Kanya. Dahil nagkakaisa na lang tayo sa pananampalataya kay Kristo, tayong lahat ay nabibilang na sa lahi ni Abraham. Kaya mamanahin natin ang lahat ng pagpapala na ipinangako kay Abraham. Ano ngayon ang dahilan bakit binigay pa ng Diyos ang kautusan? Ang kautusan at ang batas ni Moises ay nagsilbi lamang na tutor, na tagapagturo, na guardian habang wala pa ang Kristo. Pinaalab ng kautusan sa mga Hudyo ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, ang Kristo. Ginagabayan sila ng kautusan na huwag mawala sa landas ng pagsamba sa iisang Diyos. Inihanda sila sa pagdating ng Kristo. Ngayong nandito na ang Kristo, hindi na nila kailangan ng guardian, ng tutor. Nandito na ang tunay na guro. Maniwala na tayo sa Kanya. Ang Kristo ay si Jesus. Pinakita ni Pablo ang centrality of Jesus Christ. Si Jesus ang pinakasentro ng gawain ng Diyos na pagliligtas. Sapagkat si Jesus ay manliligtas. Yan ang ibig sabihin ng pangalang Jesus, ang manliligtas. Ngayong nandito na tayo sa kaligtasan, bitawan na natin
ang noong pinanghahawakan pa natin. Sa mga Hudyo, bitiwan na nila ang kautusan na hindi naman nagpapalaya sa kanila, pero nagpapaalipin sa kanila. Ang disiplina ng batas ay kailangan lamang habang wala pa ang pinaghahandaan. Sa mga hintil naman, bitiwan na nila ang paniniwala nila sa mga Diyos-Diyosan. Huwag na silang magsamba sa mga espiritu. Sa halip manalig na lang sila kay Jesus. Kaya dapat tayo ay nakasentro kay Jesus. Ang katuruang ito ay totoo rin sa panahon natin ngayon. May mga Kristiyano na maraming pinahahalagahan at maraming ginagawa, pero hindi nakasentro kay Jesus. Ang iba ay nakasentro sa Biblia, o sa charitable works, o sa Santo Rosario, o kay Maria at mga santo. Ang lahat ng mga ito ay mabuti kung napapalapit nila tayo kay Jesus. Pero kung hanggang dito na lang ang kanilang atensyon at nawala ang pananalig kay Jesus, mali ang kinakapitan nila. Hindi tayo makararating sa Ama sapagkat si Jesus lang ang tanging daan patungo sa Ama. Salamat o Diyos, Ama, sa pagbigay sa amin kay Jesus na siya ang liwanag ng mundo at daan patungo sa iyo at ang tunay na nagbibigay sa amin ng buhay. Kami po ay naniniwala sa sinabi ni Jesus na siya ang daan, ang buhay at ang liwanag. Kumakapit kami sa Kanya kahit na kami ay nananampalataya sa Kanya. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.